Ray, gaano na naapektuhan ngayon na bagyong ito ang hilagang bahagi ng ating bansa? Magandang gabi, Monica, at sa ating mga kasambahay. Ayon sa Pag-asa, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan, lalo na yung malaking bahagi ng Northern Luzon dahil nga dito sa paglapit itong bagyong si Jenny dyan sa may isla ng Batanes at ilang bahagi ng Northern Luzon. Pero kaninang alas 4 ng hapon, ito'y namataan ng Pag-asa sa layong 155 kilometers sa may north-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon ay medyo lumakas to, 155 kilometers per hour. Tagal nito lakas ng hangin at aabot sa 190 yung kanyang bugso. At sa mga susunod na oras, posibleng ngayong gabi o bukas ng madaling araw ay maglandfall na ito sa southern part ng Taiwan, and then bukas ay lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Wind signal number 3 ay nakataas pa rin sa area ng Itbayat sa Batanes. Samantalang ang signal number 2 naman ay nakataas dyan sa may area ng Babuyan Island at Kalayaan Island. Yung area naman ng ilang bahagi ng Northern Luzon, nakataas signal number 1, partikular dyan sa may nalabing bahagi ng Babuyan Islands, yung northern portion ng mainland Cagayan at yung northern portion ng Apayao. Sa area ng Northern Luzon ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil sa epekto ito, itong bagyo si Jenny. Pero lumalakas pa rin po ngayon ang habagat at yung Central Luzon, yung itong Metro Manila, at iyon hong ilang bahagi ng Southern Luzon, partikular yung Calabarzon at Mimaropa, ay makakaranas din po ng kalat-kalat na mga pag-ulan dahil nga po ito sa epekto nitong southwest monsoon o habagat. At doon sa ating nakita rin yung forecast track na yan, yung halos yung pinakamalakas na bahagi ng bagyo ay umaabot doon sa may area ng Itbayat, Batanes, kung saan nakataas ngayon ang wind signal number 3. Monica? Ray, dun sa mga nabanggit mo na may wind signal dyan sa Northern Luzon, hanggang kailan nila mararanasan niya ang epekto pa rin ng bagyong Jenny? Most probably, Monica, kung ito'y dadaan ngayong gabi dyan sa may southern part ng Taiwan at hanggang bukas, most probably siguro bukas ng hapon ay magkakaroon tayo ng improvement ng ating weather condition. Pero asahan pa rin natin yung ilang lugar sa ating bansa, lalo na yung kanlurang bahagi ng Luzon, ay maapektuhan pa nitong habagat kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Jenny. Monica? Sa ngayon ba, meron pa tayong ibang binabantayan na weather system? Meron tayong nakikita mga cloud cluster dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mapapansin natin, Monica, yung circulation na yan, ibig sabihin, meron naman tayong posible na merong mabuo dyan na circulation din. Monitor lang natin kung ito ba ay papasok at ano ang magiging lakas nito kung sakali man na ito ay papasok ngayong buwan na Oktubre, Monica. Oo, yun nga yung napansin ko nung doon sa background monitor mo, Ray, mukhang parang merong namumuo na naman na weather system. Pero ngayong buwan ba ng Oktubre, Ray, ay ilan na inaasahan natin na bagyo? Ayon sa Pag-asa, Monica, 1 hanggang 2 bagyo ang talagang pag ganitong buwan usually ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, Monica. Alright. Maraming salamat, Ray Pelayo.